Ngayon naman, para ibigay ang kanyang mensahe, ayan ha, dapat lahat ay makinig. Okay? Ngayon naman, tulungan niyo po akong tawagin po natin ang ating punong guro, si Ginoong Robert T. Santa Ana para sa kanyang mensahe. Palakpakan natin. Maraming salamat sa ating magandang tagapagpakilala, Binibining Malayan, mga kasamahan kong mga guro, mga magulang, mga estudyante ng San Antonio Elementary School, maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2024. Magandang umaga. Okay, ngayon ipinagdiriwang natin ang pambungad na palatuntunan para sa buwan ng Agosto o buwan ng Wika. So sinabi kanina ni Ma'am Faith at saka ni Ma'am Mabel kung ano ang kahalagahan sa pagdiriwang ng buwan ng Wika 2024. Nabanggit din ni Ma'am Faith yung tema natin, Buwan ng Wikang Pambansa 2024, Pilipino Wikang Mapagpalaya. So ang paggunita natin sa buwan ng wika ay mahalagang pagkakataon o pangbigyang halaga ang ating pambansang wika. Kung sa'yo pambansang wika natin? Wikang Filipino. Wikang Filipino. Ito ay hindi lamang simbolo ng ating pagkakilanlan, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. So kahit saang sulok tayo ng mundo, pupunta, pagagamitin natin yung sariling wika natin, yung wikang Filipino, yan ay tayo nakikilala o yun yung ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Sa panahon ngayon, mahalaga ang patuloy tayong magtulungan upang mapanatili at mapalaganap ang ating wika. So hinihikayat ko ang lahat, hindi lang mga estudyante, mga magulang, mga guro, na pagyamanin pa ang ating kaalaman sa Filipino. Gamitin natin ito sa pang-araw-araw na usapan at ipagmalaki ang ating mga salitang mayaman sa kasaysayan at kultura. So dito din, magagamit natin yung ating wikang Filipino kasi mayaman tayo sa mga wika. Naway magsilbi itong inspirasyon upang lalot nating mahalin at ipagmalaki ang ating wika. Sabi nga ni Jose Rizal, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. So sama-sama nating ipakita ang pagmamahal sa sariling atin sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino sa bawat o sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa paaralan, tahanan at komunidad. Sa ngayon, tunghayan natin ang ating mga palabas simula ngayong Lunes, din sa susunod na Lunes hanggang matapos ang buwan ng Agosto. Magkakaroon tayo ng mga kaunting patimpalak na nagpapakita at nagpapatunay sa pagmamahal ng ating wika at sa bayan. Maraming salamat sa mga nakasuot po karon ng mga kabataan ng nakahinumbong ko, pwede ko magbisaya, nakahinumbong ko na naadaw estudyante dito nga nagbarong ang mga bata, ang mga guro din. Sabi nung isang bata, para silang nasa burol, ma'am, no? Murag naadaw sa ready na ka ng kabaon kasi nakasuot ng barong Tagalog. So sabi naman ng isa, hindi man. Para silang ikakasal. Mas pagkasal barong pud ang suoton. Pag namatay pud ta, Pilipiniana or barong Tagalog. So atong ihikuan gud ang mga guro, mga kayat ko mga guro na ipaliwanag ang importante ng pagsusuot ng ating pambansang kasuotan, Pilipiniana at saka barong Tagalog. So ito dapat yung ating i-instill sa ating mga kabataan ang kahalagahan. Kasi sa ating school calendar of activities, kung napansin ninyo mga kaguruan o nakasama kong guro na mayroon talagang kada bulan na ay pagsusuot ng kasuotan sa ng ating
sa Filipino. So, magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ginoong. Palakpakan naman natin ulit. Ayan. Yung para yung mga energy nyo, hindi talaga makakapantay sa energy ni Teacher Vel. Sige nga, mabuhay ba ang lahat? Mabuhay! Okay. Ngayon naman, bilang pagkilala natin sa ating pag-upisal na pag-uumpisa ng buwan ng wika, tingnan nyo nga ang inyong mga katabi, mga kaklase. Sige, tingnan nyo, sino ba ang nagsuot ng ipinapasuot ni Teacher AR noong Biyernes? Di ba nagsabi si Teacher AR na dapat magsuot kung meron, maaaring isuot ang mga kasuotan na itinatago lamang sa baon? Sige nga, itaas ang kamay sa nagsuot ng Filipiniana, barong, at iba pang mga kasuotan dyan. Wow, ang galing naman. Parang marami sa lower grade. Tapos sa higher grade, parang okay lang din naman. Okay nga, bigyan naman natin ng pagkilala ang mga batang nagsuot ng kani-kanilang mga kasuotan. Magsimula tayo sa kinder. Pero ang kinder po, pagpasensyahan nyo na po dahil kami ay basta talaga. Okay. Ngayon naman tayo ay dumako sa grade 1. Nasaan ang grade 1? Okay, sige. Parang may nakita ako dito. Ate Daniela, halika dito sa harap. Maaaring pumunta dito. Palakpakan naman natin ang nasa grade 1. Sino pa ba? Mga kaguro, please, ano na lang. Yan. Sige. Kuya Anthony, halika dito. Sa harap. Kasama kay Teacher Vel. Ayan. Ayan, pwede na yan, ma'am. Wow. Pwede na yan, si Ate Rose. Yes, ayan. Andito po ang mga mag-aaral mula sa grade 1. Palakpakan naman natin. Okay, picture na po kayo. Pwede kayo dito. Teka, dito muna. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda tingnan kapag nakasuot kayo ng mga kasuotan. Siguro pwede rin kasama na lang din yung mga guro. Ayan ang tatlong naggagandahang guro sa grade 1. Tingin sa camera mga bata, sa camera po. Dito ka Teacher Faith. Doon, maraming mga camera. Usog kayo doon mga bata para makita ng iba ang inyong mga kasuotan. Yan, mahusay. Ngayon naman ay dumakaw tayo sa grade 2. Nasaan ba ang grade 2? Wow! Ayun. Okay, sige, pwedeng pumunta dito sa harap ang mga mag-aaral na nakasuot ng kanilang mga kasuotan. Sige, halina kayo dito para makapag-picture kayo. No? Wow, si Kuya Lanrich, naku, nakaka-proud naman tong mga batang to. Ang lalaki na nila. Ito. Adra. Parang kayo. Ako, istirya ko. Ang gwapo naman ni Winston. Ang lahat ang gwapo nila. Okay, picture. Nasaan na ba yung mga guro sa grade 2? Ang dalawang naggagandahan.
isang gwapo sa grade 2. Huwag niyong halimutan. Okay. Palakpakan natin ang mga mag-aaral sa grade 2. Huwag muna bumalik sa linya. Doon muna. Doon banda. Usog kayo doon. Ayan. Kunin. Huwag muna kayong bumalik sa linya dahil kayo magkakaroon ng pagkakataong mag-rumampa mamaya. Ngayon naman ay dumako tayo. Siyempre, alam niyo ba, ang guro sa grade 3 ay talaga namang pinaghandaan nilang dalawa. Siyempre, hindi magpapatalo ang kanilang mga mag-aaral. Grade 3, nasa na ba ang ating mga mag-aaral sa grade 3? Oh, naku naman si Miley. Oh, ayun pa. Grabe naman talaga, pinaghandaan naman talaga si Ate Flor. Ayan. Wow. Oh, huwag na, tumingin sa camera. Ay, ang ganda naman ni Ate Marnie. Mag-smile naman kayo. Okay. Palakpakan natin ang mga mag-aaral sa grade 3. Ayan. Mukhang hindi nila pinaghandaan masyado. Ano naman itong mga guro sa grade 3? Hindi masyadong pinaghandaan. Ngayon naman, siyempre, dumako tayo sa grade 4. Okay, nasa na ba ang mga mag-aaral sa grade 4? Ayun, may nakikita na ako. Halina kayo dito sa harap. Pwede na pong pumunta dito para makapag-picture kayo. Makunan ng litrato. Ayan. Napakamagulaklaki naman ang ating grade 4. Ang ganda. Siyempre, ang ating mga nagagandahang guro sa grade 4. Ako, doon kayo harap sa camera, mga... Ayan, palakpakan natin ang grade 4. Maraming salamat. Napunta muna kayo sa gilid. Ngayon naman, siyempre, hindi magpapatalo. Dahil alam niyo ba ang ating coordinator si Brenda Asa sa Philippines? Ay, galing sa grade 5. Nasaan na ba ang mga mag-aaral sa grade 5? Halina dito sa harap. Naku, hindi pwede. Meron po. Halina dito. Ayun, siyempre, hindi lang pinaghandaan sa kasuotan, siyempre kasama rin dapat ang ating mga sapatos. Halina. Hadi dito. Ayan. Mga guro sa grade 5, dito po kayo dito sa harap. Ayan na. Ayan. Palakpakan naman natin. Okay, palakpakan natin ang grade 5. Ang sabi, ang ganda naman ng iyong kasuotan. Sige, sali ka lang dyan. Okay, smile. Ngumiti naman kayo. Mamaya mag-picture ka ulit natin sabi ha. Kasama nilang tip ng mga guru. Ready na naman. Dumaka na tayo sa grade 6. Nasa na ba ang mga nag-aaral mula sa grade 6? Halina po kayo dito at nang masilayan namin ang inyong mga naggagandahan at nagwawapuhang mga mag-aaral na nakasuot ng kanilang mga kasuotan. Wow! Siyempre hindi magkakahuli ang ating mga ate at kuya. Ang ganda naman ito. At siyempre ang ating mga nagkagandahan at guro. Okay, palakpakan natin ang ating mga mag-aaral sa grade 6. Ngayon naman ay magkakaroon po tayo ng rampahan. Okay? Saglit lang talaga na rampahan kasi